Pero una, Jocelyn, i-acknowledge natin, of course, na mabigat talaga yan. Ang iniwan ng ama at ang hindi pagkakaroon ng malapit na ugnayan, talaga nag-iiwan to ng malalim na sugat. Natural lang yan na magduda ka, masaktan, and all. Ang trust issue na sinasabi ni Brad Ted ay hindi kakulangan o kahinaan. Ito ay response ng ating puso sa isang malaking sugat. Pinahalagahan ko yung tapang mo, no, na aminin ito. Kaya reminder din po ito sa mga tatay or maybe nanay na nakikinig. Yung kadalasang mga makasariling desisyon natin na ginagawa, hindi natin alam, nakakapekto po ito hindi lang sa direktang mga anak natin, kundi pati sa mga susunod na henerasyon. Lagi ko nga ito sinasabi, your decision to commit sin may be personal, but the devastation is communal. Ikaw lang ang nagpasarap, ang daming, alam yun, nasaktan. Applicable po yan sa lahat. Pagka gumagawa ka ng kasalanan, ikaw lang nagnakaw sa kaban ng bayan, ngayon, damay pati taong bayan, pati mga nepo babies mo and all. So, ngayon, gusto ko lang sabihin sa'yo, Jocelyn, sa Biblia, maraming tao yung nasaktan. Iniwan din sila, at feeling nila si Lord, tinalikuran sila from David to Hannah, kay Peter, and si Joseph. Meron ako magandang verse sa'yo na sinabi to ni Joseph dahil siya nakaranas ng matinding katulad pinagdaanan mo. Hindi lang sa ama, but pati sa mga kapatid. Sabi rito, nung siya'y nasa posisyon na para makagante, sabi niya sa Genesis 50, versikulo 20, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. Jocelyn, kailan makita mo in a bigger picture, minsan si Lord may ginagawa sa isang parte ng buhay mo na parang feeling mo masakit and all, pero pag tinignan mo yung buong picture, ito'y makakatulong din sa'yo kahit na intensyon ng iba masama, kaya ni Lord yung baliktarin because He's a God of turnarounds. Kumbaga, ang Diyos kayang baguhin yung sitwasyon mo. Kaya ang paanyaya niya rin sa'yo, come to me all you who are weary. Lumapit daw tayo sa Diyos, hindi para husgahan ka, kundi para yakapin ka at pagalingin ka. Alam ko, Jocelyn, masakit yan, di natin maitatago. Pero huwag kang magkaroon ng victim mentality. Yung parang you're gonna spend the rest of your life, ganito ako biktima ako Meron kang mga beyond your control na mga bagay sa buhay mo. Yung ginawa ng tatay mo, ano control mo? No? Wala. Siya nagdesisyon. Pero may mga bagay na may control ka. Yung pananaw sa buhay mo ngayon. Yung mga magiging desisyon mo sa mga susunod na hakbang ng buhay mo. May desisyon ka dyan. Kaya huwag mo ikahiya yung pagiging takot o masaktan, pero huwag mong tingdong gawing license para habang buhay ka namang mamuhay sa defeat at sa takot. Alright? Magsimula ka sa maliit na community, hindi kailangang malakihan, baka may simbahan kang maliit dyan, may Bible study ng mga women's fellowship, or mag-volunteer ka sa church. Magugulat ka, may mga tao palang magmamahal sa'yo. Hindi lahat katulad ng tatay mo. Okay? May mga tao magugulat ka, ay, I feel valued dito sa church na to. I feel valued sa komunidad na to. Mag-practice ka rin ng healthy boundaries, kung may kailangan kang i-unfriend, mga kamag-anak na makukulit and all, gawin mo yan. Paligiran mo sarili mo ng mga taong walang expectation sa iyo, kundi talagang gusto lang yung presence mo. Gumawa ka ng mga bagay na makakaganda sa pananaw mo sa buhay. At lastly, talagang lumapit ka sa Diyos. Kumonek ka palagi sa Diyos ting umaga, manalangin ka, at I'm sure si Lord, bibigyan ka ng chance para makabangon. Bata ka pa naman, 40 ka pa lang, marami ka pang ipapamuhay na buhay dito sa mundo. Kaya, Ate Jocelyn, huwag kang magkaroon ng victim mentality, magkaroon ka ng victor's mentality. Victorious ka, ginawa ka ni Lord for a purpose. Genesis 50 versus versikulo 20, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. Tayo manalangin. Lord, si Jocelyn, Lord, sinasalamin niya ang maraming mga tao, Lord, dito sa bansa namin. Mga taong pinagkaitan ng pagmamahal, tinalikuran, at kung pakiramdam nila, Lord, parang wala na silang silbi dahil dinispatch sila ng taong dapat mahalin sila. Lord, wag nilang i-generalize dahil may mga taong magmamahal sa kanila. Maaaring hindi romantic love, maaaring ito ay love ng isang kapamilya, love ng isang komunidad sa church, pero Lord, definitely meron silang value, meron silang worth sa mata ng iba. Tulungan niyo sila makakope up, Lord, sa kanilang pinagdadaanan. Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.